Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo mula 2025 to 2030? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy dito. Ano kaya to? Ang ganda nito. Bakit dito pangit mo? Ito maganda rin pala. Ito pang... So, iniisip ko tuloy kung may pag-move on ba sa kwento na to. Kaya lang, mukhang di naman to relationship eh. Kaya napapaisip ako kung saan to tatama. Sa career ba to? Friendship? O kapamilya? So, sabihin na lang natin ganito. May someone na nagpo-procrastinate. Nasa process na ng healing yung iba sa inyo. Nagpo-procrastinate. Ay, grabe itong opportunity. Kasi ano siya eh, parang nagtatalo yung isip niya. Kasi imbalance to. Kung i-grab o hindi. Ano kaya yun, di ba? Matulog ko. Maganda kung i-clarify natin to. Aloka naman. Ay! Nako. Ano to? Well, dalawang senaryo. Una, nagtatalo yung isip niya kung magiging kabit pa rin siya. Kasi ano eh, nag-iwalay na sila ngayon. Siguro bumabalik yung person niya na parang napapaisip siya kung panindigan na ba niya talaga itong pag-move on o hindi. Kasi nagtatalo yung isip niya. So, una, kabit ang bida. Nag-iwalay na sila, tapos parang bumabalik yung person niya. Gusto ipagpatuloy ulit yung kanilang relasyon na ipinagbabawal. Yung una. Pangalawang senaryo at last na senaryo. Original naman yung bida. Kanina, kabit. Ngayon, original na. Same scenario lang naman. Pero naiba lang yung bida. Okay? So, dun sa pangalawang senaryo, nag-cheat, diba? Kasal pa man din sila. Or regardless kung kasal o hindi. Kasi ang dating
may history na yung person niya. Hindi na to first time. Kaya, doubt na rin siya kung may chance pa yung relasyon. Whether bumalik yung ex niya o hindi. Parang doubt siya sa topic ng reconciliation. Kasi nga, ulit na lang. Hindi niya alam kung magbabago pa ba yun o kung may chance pa ba ng pagbabago o wala na talaga. Pero malaki ang chance na naniniwala siya mukhang wala na talaga. Kaya parang ayaw niyang i-grab tong opportunity. Parang nagdadalawang isip siya dito. Saka natatakot siyang um, lokohin na naman. Napaparanoid siya kapag nawawala yung partner niya, pag di umuwi o hindi siya kinokontak. Kaya masyadong toxic. So dahil ganun, ayaw na niyang ma-feel yung naranasan niya before. Kaya eto, nasa process na siya ng healing. Tama lang na uh, wag na niya i-grab. Kasi nagpo-procrastinate siya dito. Ito naman, i-balance. Di, parang indecision na. Kasi kahit dito, ito, cheating na to. Cheating ulit. Wala nang pag-asa talaga yan. Kung iniisip niya, may pag-asa ba? Wala na. Tingin ko, wala na yun. Uulit at uulit lang ulit yan. Sa kanyang nakagisnan, hindi na mababago. Sad to say. Kasi feeling niya dito, hindi siya realistic kung i-grab niya to. Na feeling niya mag-aaway ulit sila. Due to the same reason, which is cheating, sneakiness, unconventional relationships, wala ko communication, intimidation, deception, na parang nag-self-sabotage siya palagi yung tao dito. Hindi ko nga lang masabi kung sino, babae ba o lalaki, yung bida. Pero ganun yung energy. Okay? So, para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ito yung partner ng Leo. 5 years naman to. Next, 5 years. Ito yung partner niya. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Cancer. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, kapwa nyo Leo. So, ulitin ko. Ang possible partner, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Alin man dyan. O tayo na ibang information dito. Ay. So, ano to? Yung ba, the feral child. Grabe din yung bata, Kinagat niya yung sarili niya. Kaloka. Pero baliktad naman. Ito naman, the phantom. Ano yun? Di ba ang phantom ghost? Ano ba? Oo, kaya nga may ghost doon.
Kaloka. Ano to? Ang hirap ng combination, pero ang tingin ko may someone na tawag dito, ini-ignore niya yung kanyang intuition. So sabihin natin yung ghost ay spirit guide. Okay? Ito. Kasi yung red flag ay tungkol sa manipulation, brainwashing. Yun ang dating sa akin. Although hindi mukhang reliable sinabi. Kasi parang na-mental na yung bata dito. Oh. Kagatin mo ba yung sarili mo? So, ganun. Yan ang dating. O, sabihin natin, napapressure siya sa mga tao sa paligid niya. O sa environment. Sabihin natin, hindi naman siya talaga taga doon. Napunta lang siya doon sa lugar. Parang dayo siya for some reason. So, sabihin natin, ganun, may magta-travel. So, kung sa tingin nyo may kutob kayo na may masamang mangyayari o ewan ko, for some reason nakaka-feel o makaka-feel yung iba sa inyo ng something wrong while traveling o sa mga nakakasama niyo. Pay attention, okay? Yun yung spirit guides dito. Kasi bata to eh. So, pag ganyan, para siyang may kinalaman sa mga barkada. So, regardless kung anong edad niyan. Pero, para siyang immature. Sa pananaw ko, na madali siyang ma-brainwash, ma-gaslight, ma-manipulate, beware. Kasi nga, baka mapahamak dahil sa kantsaw ng mga tao sa paligid. So, yan yung advice sa 5 years na to. Grabe katagal pa, no? Pero maganda na rin yung meron tayong guide. So, ano pang masasabi dito? Extra message. So, sa case na to, lalaki. So, yung lalaki ay makakatanggap ng mensahe. Gustong sumama nito eh. Ay, ano yan? Well, maraming pwedeng mensahe dito. Kaya lang sad to say, mukhang pangit yung mensahe. Kasi ang pangit ng last card natin, coffin. So, ganito. Yung mensahe, ang laman nun, with written of verbal, pero probably verbal to. Letter, in a form of letter, parang communication in a form of a letter or message, or text, chat, email. Mukhang typewritten siya eh, na may record. Makaka-record yung iba sa inyo. May boss na ayaw sa inyo. Gusto kayo i-terminate. So, mag-ingat na lang sa workplace, sa 5 years na to. Baka makaaway ng iba sa inyo ang kanilang boss. Kasi endo na to.
O baka magkasakit yung iba sa inyo dahil sa boss. Masyadong toxic in a way na masyado kayong papagurin. Laging OT. O laging may pinapagawa. Masyadong mahirap yung pinapagawa niya. O parang nagmo-multitasking kayo palagi kahit di nyo work. Eh, pinapagawa na rin sa inyo. Pero lalaki lang naman ang bida dito dahil lalaki to. So, lalaki, beware. O person nyo to, kung babae kayo. Jealousy. Isa din sa pwedeng message, jealousy. May maiinggit sa kanya. So, again, sinasabi ko, pangit yung reading kasi pangit yung ending. Oh. Ending card nga rin to. Pangit yung last card eh. So, yun, jealousy. Pero sa workplace to. O in general na lang siguro. Beware. Okay? Inggit. Kasama na dyan yun. Selos. Problema sa pera. Anyways. Eto. Kukuha ko ng tatlo ba? Dalawa na lang. Dalawang card dito. Babasahin ko na lang. Extra message sa 5 taon na to. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Anyways, hanggang dito lang. Goodbye. For now.